Dilisag, ano ba yung mas maganda? MPPT or PWM? Mas maganda MPPT. Eto, may papakita ko sa inyo isang MPPT product at talagang masaya to. Kaya siya masaya kasi nga yung brand ng i-review natin na solar charge controller, MPPT charge controller ay Joy. Elejoy. Ang lupit, diba? So, eto siya guys. Elejoy na MPPT charge solar charge controller. Okay, so para sa mga interested na bumili ng ganitong solar charge controller ni Elejoy, nakalagay po sa description box. Puntahan nyo na lang. So, eto siya guys. Buksan na natin. Maliit lang siya guys. At ang gusto ko dito, at may re-recommend ko rin kasi nga budget lang siya, ay wide yung kanyang input at output, wide application. So pwede siya sa, eto kasi nakalagay dito sa kanyang manual ay 24 volt to 48 volt, you know. Pero sinubukan ko sa 12 volt, siya nga yung nagkarga dito so pwede naman siya. Okay, so pwede siya sa 200 watts, 300 watts and 400 watts. Okay, so eto guys, para ano siya, para yung isa na direct cooling system. So meron din yung mga ganitong iba na meron siyang fan dito. So syempre mas maganda, mas mahal, mas mataas yung kanyang wattage. So dito kasi ay simple lang siyang iset, hindi masyado mahirap, simpleng simple. Tapos ang alam ko dito, pwede siya sa, alam niyo yung ano, yung kahit anong klaseng battery pwede. So from 12 volt pataas hanggang 48 volt. So pwedeng unti-unti like 31 volt, 29 volt, 38 volt, parang gano'n. So pwede siya. Mamaya makikita niyo. Okay, so dito direct cooling system. Kita niyo naman. Then meron siya mga digital display, input then output. Voltage sa input and current sa input, voltage sa output, then current sa output. Yung kanyang setting, negative at positive. Okay. Sa input, madali lang guys kasi nga dadalawa lang naman Okay, yung iba kasi, yung kagaya nung kay Samdon, meron siya ano dito yung parang out. Yun, madali naman tayo gumamit ng ganun So, Elejoy yung kanyang brand. Yan, MPPT step up 400 watts. Okay, so pwede kayo dito yung 18 volt tapos ang lalabas ay 48 volt. Galing ano. So ito, maliit lang siya, maliit So para i-set itong controller na to guys, meron naman dito sa kanyang manual, then meron naman dito mismo sa controller. So ito mas madali dito kaysa dito. So step 1, connect to the solar panel. So mas mauna natin siyang i-connect sa solar panel, hindi kagaya sa ibang mga controller na kailangan ng battery. So dito, yung solar lang pwede na. Then adjust the output charge voltage. I-adjust na natin dito. Then connect to the battery. Okay, then press OK. So dito naman meron siya pang ibang memorize setting in after 4 seconds. After natin i-confirm yung OK, pindutin natin yung OK. Hintayin natin ng 4 seconds until finally connect to the battery. So hintayin lang natin ng 4 seconds, then para kumbaga memory in. Okay, so simulan natin. Gagamit tayo ng breaker. Pero ang disadvantage, makulimlim. So ano lang ngayon, initial na review lang. Tapos in the following days, malamang ay subukan natin yung mas malakas. Makulimlim kasi wala tayong magawa ngayon Kaysa mag-live tayo. Pwede mag-live tayo. Okay, so gumamit ako ng cut off lang naman ito kasi DC naman siya. Yun nga lang kasi 40 ampere. Cut off lang siya. So subukan natin. Ang maganda nito guys, meron na siyang connector na ganito. So subukan natin, connect natin dito sa negative. Always naman negative kasi may polarity. Yung black, ganun lang natin siya. Easy to install. Then yung positive, pula. Okay, ba't ayaw pumasok? Yun. Up.
gagamit na natin yung galing kay ano, Temu. Ayaw ko lang kasi kay Temu yung ano niya, yung marketing strategy niya. Marami nagre-reklamo. Okay, so yan na siya guys, naka-connect. Dito meron naman siyang polarity dito. So nakalagay dito ay input PV, then 17 volt hanggang 55 volt. Tapos sa kanyang battery nakalagay, ang taas 24 hanggang 85 volt. So hindi lang pala siya ano SCC kundi step up din siya. Step up, parang boost converter. Mataka sana dito kung pwede sa 12 volt boost up niya kaya. Voltage BOC ng ating panel kasi pinag-series ko yung apat na 200 watts, then makulimlim. Bakit? At least kahit paano pwede na rin yan. It is a 40 volt DC. And kapag sinet natin dito yan, sigurado kasi kakainin pa ng circuit, obligado babagsak pa yan kasi nga makulimlim. Alright, so yan 40, then iset natin sa kanyang ba't ayaw niya may set. So nasa pinakamataas na range niya ay 42. So i-try natin i-connect sa battery, tingnan natin kung may bababa kasi nasubukan ko na to, binaba ko siya hanggang 14.6. Okay, wala. So patayin muna natin, connect natin yung ating battery. So set natin. Mas maganda kasi ma-detect niya yung battery, pero sabi naman sa manual pwede natin siyang i-set. Pero dahil hindi na niya ma-detect yung battery, hindi niya alam kung anong klaseng battery yan. So mas maganda, ilagay muna natin yung battery saka natin i-set para alam niya kung anong klaseng battery. Ito kasi hindi siya andar kapag walang solar. Okay, 13.1 yung battery, baba na natin kasi naka 48 volts siya. Grabe pwede pang 13.5. Di ba? Hindi kumbaga yung parang ano niya, stepper na kumbaga 48, 25, 24, mga ganun, tapos 12. Hindi siya ganun. Stepper kumbaga ay smooth yung kanyang pagbaba. Makulimlim kasi kaya 1 amp lang, 1 ampere. Subukan natin kung kaya niya hanggang 12 kasi ang nasa manual 24 to 48 lang. Pasensya na, hindi ano yung kanyang frame rate kaya parang nagbi-blink. Pero sa akin hindi na. Yan, 14.6. So kapag naabot niya ng 14.6, titigil na siya mag-charge. Tapos okay. Hintayin lang natin. Yun, so charging na yan ngayon. Finalize natin. Okay, so charging mode na siya ngayon. Then i-check natin sa app kung nagcha-charge yung Light P04 natin. So dito wala siyang setting kung anong klaseng battery. Basta iset mo na lang dito yung kanyang maximum voltage, titigil siya kapag naabot niya. Sa hindi siya maarte. Yan nagcha-charge na siya. So ilang ampere? May konting difference, 1.2 dito sa app pero dito sa mismong controller is 1.1. Okay. Ang nakaset kasi dito is 20 ampere, baguhin natin. Yung 20 ampere, lagyan lang natin ng 10. Kasi nga pag sa 20 at nilalagay ko sa power station, dyan na-charge ko yung power station, namumula siya. So overload daw. Mas malakas kumain yata si EcoFlow kaysa kay Bluetti. Okay. So parang sa iba din na na mga controller na kailangan niya ng reference voltage sa kanyang output. Maganda sana na dahil nga sa boost converter na siya, MPPT charge controller, then boost converter na rin siya. Maganda sana kung kumbaga
hindi na niya kailangan ng reference voltage output. So pwede na sana na direct kay kay EcoFlow dito. Pwede na sana direct dito. Yun nga lang kasi walang lumalabas na voltage dito, kaya hindi wala siyang reference. So kailangan niya ng reference kung anong klase. Yun ang kasi, yun yung mga disadvantages naman sa mga kumbaga wide application. Kasi nga baka may mataas masyado yung kanyang reference na kailangan. So pag nilagay mo sa kanyan na walang reference output, ibig sabihin delikado. In the future siguro may mga iba pang mga video natin na dito kumbaga involved kay L-Joy. May mas magaganda pang ganito pero na-maintain niya kumbaga yung itsura niya. Yung iba pa may blower dito, then nasa ba yung display. So ito kasi good for yung mga gusto mag-start. Yan ayos. So ang pwedeng mga solar panel dito ay yung 500 watts na isa. So ang voltage kasi nun, yung kanyang VOC ay nasa 51. So kapag may load na yan, bumababa hanggang 41, 42. So okay lang naman yon. Yung kanyang wattage okay lang naman kasi nga kahit sabihin mo 500 watts yun, kakainin lang niya or ikakarga lang naman niya kung ilan yung kanyang maximum wattage. So good side naman yun kung sakasakali na makulimlim, at least kahit paano yung 500 watts or 600 watts ay malakas pa rin. Wag lang sumobra yung voltage, kaba ang allowable na voltage lang naman nito ay 55, 17 to 55 volt yung input niya, input voltage. Ayan, so ayos lang naman kasi nga ikakarga lang naman niya or i-charge lang naman niya yung wattage na reference niya, yung kumbaga maximum niya. Ang lang talaga, bantayan nyo kung sakaling mataas masyado yung voltage, lampas na kumbaga sa 55, yun ang nakakasira. Yung 600 watts ba, paki-comment nyo na lang mga boss kung sakaling mataas ba yung voltage nun, kung pasok ba sa 55 dito. Kasi yung sa akin dito na Sunket 580 watts, ang VOC niya is 51. No load yun. Kumbaga yung actual lang talaga na output ng solar panel without load. Pero kapag may may load na, o kunyari nakasaksak na, ay naging 42, 41. Then kapag nagcha-charge na siya, bababa pa yung kung sakali. So kaya kung silipin natin dito, kasi dito lang naman yung tuklapan sa kanya wala naman sa likod. Comment na lang kayo next time, kasi nga for this video ay initial na review lang muna, testing natin sa kanya, and pakita ko lang na sinusubukan natin siya. Pero ito guys, yung ginamit ko na dito, sigurado to pag malakas yung araw, mainit siya, iinit yan. Normal lang naman kasi working condition naman yun. So ito guys, yung kanyang additional na product feature, it's a MPPT type suitable for different voltage solar panel. Then using high efficiency synchronous rectifier circuit structure, output power 200 watts, 300 watts to 400 watts. So pag tumataas yung kanyang voltage, tumataas din yung wattage. Voltage output 24 to 85 volt. But as you can see, pwede sa 12 volt. So nagcha-charge siya. Okay, then support for lead acid in lithium battery, etc. Okay. So may kasi may mga ang alam ko dito sa LG na ganito, ginagamit sa mga e-bike. Di ba yung e-bike kasi meron yung kanyang battery 72 volt. Meron naman yung iba-iba kumbaga. So pag ganun kasi, hirap siyang hanapan ng solar controller na magagamit. Kasi mostly sa mga solar controller is 12 volt, 24 volt, 48 volt. Diba? So ito, saktong-sakto. Gaya ng mga yung apatang gulong na e-bike naman tawag nila doon, electric bike, na nilalagyan nila ng solar panel sa tuktok. So yan, tamang-tama yan. So yung ganun kalaki, yung gaya ng ganito,
500 watts. So, tamang-tama ilagay sa tuktok niya. Bilad mo lang yung sasakyan mo. May puno na. May lilim naman. Tapos, ventilated naman yung solar panel. O, di maganda yung kanyang efficiency. Then, voltage current LED display. Yan. Kita nyo na. Short circuit protection, over temperature protection, under voltage protection, size, and weight. Oh, kalahating kilo lang pala. Ayos. Then, maganda kasi yung structure niya. Hindi siya mababasa. IP, ano ba yun? IP rating nito. Nakadikit naman to eh. Pero, not sure na talagang mauulanan dito kasi malamang dito yung papasok yung tubig. Wala na bukasan sa ilalim, likod. Screw lang naman dito. Pero sa ganyan, hindi papasok ang tubig lang. Dito lang siguro sa harap. So, yun lang guys. Mga error naman dito. Pero mostly, may mga protection naman siya. So, okay naman. So, again, sa mga gustong bumili ng ganito, nakalagay po sa description box yung kanyang link. Ayun. So, kung bibili na kayo nito, mas maganda. Tulong nyo na rin kay Juan de la Sague. Diyan na sa ating, sa ating tag. Para naman magpatuloy yung ating pagre-review. Kasi itong mga hindi naman siya sponsored. Diba? So maraming salamat sa inyo para sa video na to. Sana nakatulong. Yun.